nakakahiya siya sa APEC, ano? My God. Ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, he's surrounded by his security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. Pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair. What the fuck are you thinking? Nakakahiya daw, di pa raw siya bumabati. So that is why, pinuntahan niya yung si Xi Jinping at kinamayan niya. Parang mas nakakahiya yun, bakla. Madami kang mga presidents na nilampasan doon just so you can shake hand kay Xi Jinping. Kung ikaw nahihiya ka na hindi ka kumamay, paano ibang mga presidente doon na hindi naman siya nilapitan? Kasi nahihiya naman daw siya pag hindi niya nilapitan, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon. Ibig sabihin, kung wala kang pagkakataon na lapitan si Xi Jinping, ibig sabihin ayaw kanyang kausapin, bakla. Read the writing on the wall. Kaya wala kang opportunity na malapitan siya kasi ayaw kanyang kausapin. And I think, no, ito yung pinaka-horror story talaga ngayong undas, no? After this, umuwi na sa Pilipinas tong si BBM, pumunta siya sa libing ng kanyang tatay. Ayan, dinalaw niya ang kanyang tatay, si Senior, sa libingan ng mga bayani. O, diba? Talagang culmination talaga to ng buong kapalpakan ni Bongbong Marcos. Ang sarap pa niya, alam mo, sa totoo lang, yung parang putang ina mo ka, but anong nararamdaman mo na dinadalaw mo ang tatay mo sa libingan ng mga bayani? Na kung hindi dahil kay PRRD, ang tatay mo nakababad pa rin sa formalin. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want the president buried there. As a lawyer, I stick by what the law says. The law says that ex-presidents, yung namatay, o baski hindi siguro ex, basta presidente ka, doon ka ilibing. Yung dahilan kaya ka nandyan sa libingan ng mga bayani at meron kang privilege na dalawin ang tatay mo sa puntod niya sa libingan ng mga bayani is because of the guy na pinakidnap mong putang ina mo ka. Nakakadiri kasi, syempre si Bongbong, nire-represent niya yung entire Philippines di ba? Nire-represent niya yung buong bansa. Pagkatapos he's going out to act that way, di ba? He's going to act that way in an international gathering. May pinost si Board Pande, nung si PRRD ang presidente. Nagkaroon ng opportunity si PRRD to talk with same summit, APEC din. Si PRRD was able to to have a conversation with the world leaders at that time. Nakahanap si PRRD ng audience kay Putin, kay President Xi, and even Trump, diba? And this is the reason why, kasi yung iba kasi hindi naiintindihan lalo na yung mga OFW, pag sinasabi nila ng di ba yung mga OFW ang lagi nilang sinasabi ng mga kulto-kulto ni Duterte. Kasi grabe talaga sa pagkamaka-Duterte ng mga OFW, and the votes is really showing on how OFW loves, how the OFWs love Duterte, love PRRD. Ito kasi hindi nila maintindihan Kapag sinabi ng mga OFW na PRRD made them feel proud to be a Filipino, eto yon. Kasi yung mga leaders ng ibang bansa would really spare some time to talk to PRRD, shoulder to shoulder. Eto yun, dito nanggagaling yun. Of course, this is aside from other things that PRRD did for the OFWs sa Middle East, sa Hong Kong, na kung saan nagkaroon talaga ng mga very, very clear policies yung administration ni PRRD on how to protect the OFWs, especially yung mga contractual. Tingnan nyo naman yung picture ni PRRD with Putin, with Xi Jinping, and with Donald Trump. Eye to eye. Hindi papi, hindi lapdog ang Pilipinas. Shoulder to shoulder, eye to eye. Sovereign country. That's how we felt. Ganun yung binigay ni PRRD na dignidad sa mga Pilipino. Something that BBM wasn't able to give to us. Diba? Yun. Kasi Miss Joey, siya lang ang nagpahalaga sa aming OFW, sabi ni Che Diabordo. He brought us dignity. Correct. Sabi ko nga kasi kagabi hindi ko in-upload yung live ko kagabi kasi live ko yun habang nasa kama ako.
ngayon, sabi kagabi nung may nag-comment na troll kagabi. Sabi niya gano'n, Joey, kasi kayo, mga kulto-kulto kayo, mga ano-ano kayo. Masyado kayo maka Duterte, eme-eme, ganyan-ganyan. Yung parang gusto nyo Duterte lang, ganon. Sabi ko, oo naman. Oo naman, gusto talaga namin Duterte kind of leadership. Ayaw talaga namin ng yellow pink. Ayaw talaga namin kayo makasingit. Kaya nga, we're working very hard para manalo kami sa election parati 'di ba? Kaya nga ganitong uri ng thinking ang gusto naming i-adapt ng kapwa naming Pilipino na huwag kayong boboto ng tuta, 'di ba? Ngayon, yung sinasabi kasi nila mga Duterte supporter, mga kulto, ganyan-ganyan. And I think I know the reason kung bakit sinasabi nila na kulto yung mga Duterte supporter. Why? Kasi nga, ang mga Duterte supporters are highly organic. Ordinary people ang mga Duterte supporter. Grabe yung pamaypay yung dating nung earring ko. Ayan, tumagilid ka naman. Ayan, okay. Ordinary people ang mga Duterte supporters So, hindi naman yan talaga, hindi naman talaga yan very articulate sa politics nila. They're just going to believe the result. At kapag satisfied sila sa result, they will love you. Ganun lang naman kasimple ang ordinaryong Pilipino. Hindi makikipagdebate sa policy, sa ganyan. Ang ordinaryong Pilipino, they're just going to see a decision that benefits them, that works for them. If you solve the problem of the ordinary Filipino, mamahalin ka ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, yung pagmamahal na yun yung tinitingnan nila as cultish behavior. Yun yung tinitingnan nung mga galit sa mga Duterte at pinagmumukhang mga tanga ang mga Duterte supporter na walang standard ang mga Duterte supporter na, ay hindi, poon nyo, ganyan-ganyan. I would think, na yung mga OFW, hindi naman talaga political yung mga yan Kung talagang sobrang political ng mga yan, hindi yan pupunta sa ibang bansa, practical yung mga yan. Naglayasan ng Pilipinas yung mga yun at nagpunta sa ibang bansa kasi wala silang makita opportunity dito So, at the onset, yung mga OFWs, hindi talaga yan political. Practical lang talaga yung mga taong yan. However, because PRRD was able to show them certain kind of leadership and develop and provided result, delivered result para dito sa mga OFW natin. Minahal si PRRD ng mga OFW. Yung mga non-political, naging political. Natuto na silang makialam sa mga policy making. Ganyan. 'Di ba? So, ganun yung nangyari. Ganun yung sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin, kulto sila. They have a standard in which that standard is the result. Paano mo sasabihin sa isang Pilipino, sa isang pamilyang Pilipino, na kung saan yung family member nila nagbago dahil sa war on drugs? Ay hindi, wag niyo supportan si PRRD kasi yung ginawa niya. Puta, na-solve nga yung problema nila. How are you going to tell them na mali yung pananiniwalaan nila when the ways and means of PRRD help their family? Hindi po yon blind na paniniwala. Hindi po yon pagpupupoon kay PRRD. Yun ay respetong na-earn ni PRRD sa puso ng mga Pilipino dahil yung mga decision making ni PRRD nakakontribute para sa ikabubuti ng buhay nila. Now, if you want to fight PRRD, if you want to have better impressions, if you want to earn same respect na nakuha ni PRRD sa sambayanan, galingan ninyo. Talunin nyo si PRRD, isolve nyo ang problema ng mga Pilipino, pagsilbihan yung mga Pilipino ng tama. Wag mo kaming ipahiya, Bongbong Marcos, na pupunta ka sa international event pagkatapos mga ganyang kaputahan yung mga paggagagawin mo. Pagkatapos later on, sinabi pa ni BBM na, ay, hindi ko siya nakausap naman talaga. Neither side asked for a meeting because ano naman ang pag-uusapan namin, this is not the time or place to talk about the West Philippine Sea. Tangina talaga nito na Bongbong. So, ibig sabihin, para sa kanya, ang worth lang na pag-usapan, kung magkakaroon siya ng audience kay President Xi Jinping, ang worth lang na pagmitingan at pag-usapan ay tungkol yun sa West Philippine Sea. Yung other matters, hindi niya na-e-effortan yon. Ganito po kabobo ang presidente ng Pilipinas, ladies and gentlemen. This president has to go. I mean, you really have to resign. You have to step down, Mr. President. Nakakahiya ka. And I think, ito yung pinaka-horror story talaga ngayong undas, After this, umuwi na sa Pilipinas tong si BBM, pumunta siya sa libing ng kanyang tatay. Ayan. Dinalaw niya ang kanyang tatay, si Senior, sa libingan ng mga bayani. O, diba? Talagang culmination talaga to ng buong kapalpakan
ni Bongbong Marcos. Ang sarap pa niya, alam mo yung, sa totoo lang, yung parang, putang ina mo ka, but anong nararamdaman mo na dinadalaw mo ang tatay mo sa libingan ng mga bayani? Na kung hindi dahil kay PRRD, yung tatay mo nakababad pa rin sa formalin. Yung dahilan kaya ka nandyan sa libingan ng mga bayani at meron kang privilege na dalawin ang tatay mo sa puntod niya sa libingan ng mga bayani is because of the guy na pinakidnap mong putang ina mo ka. Di ba kinamayan ni Xi Jinping parang ma-affirm yung relationship at cooperation ng Pilipinas sa China? Yung bagay na yan, hindi ba yan topic yan for one-on-one meeting? Pag China, WPS agad, bobo ni BBM puta. True! True! Sobra, no? Sobrang kadiri to. No one plays the victim better than the one who caused the damage. Eto nga pinahiya na tayo ni BBM sa ibang bansa, meron pang pinakita pa niya yung uri ng pagkataong meron siyang putang ina niya. And another solid proof of the monumental fuck up of Bongbong Marcos. Di ba undas? Di ba undas ngayon? Pag undas, di ba, nagbabakasyon yung mga tao. Kasi long weekend yan Yung October 31, usually, half day na lang yan, ganyan. Tapos, yun, mag-weekend ka, uuwi ka sa pamilya mo, ganyan-ganyan. Yung iba naman, tinitake advantage nila yung possibility nga na magiging long weekend siya. The October 31, I think maraming mga offices na nag-opt na lang for work from home, ganyan. And usually, ito rin yung time na maraming nagbabakasyon. May nag-send ng video sa akin, kagagaling lang niya ng Boracay. Sabi niya ganun, alam mo Miss Joey, this is pre-undas ha. Usually ganitong time, sobrang dami ng turista. When I posted the video, ang dami ring mga nag-message sa akin na mga taal ng Boracay. Sabi niya, alam mo Miss Joey, sobrang tumal talaga. Sobrang tumal talaga ng tourism dito. At ilang taon na kaming binabaha. Nung last year daw at saka ngayon, pag umulan maghapon, binabaha daw sila sa Boracay. Eto. Ayan. Itong area daw na to, supposedly, marami daw tong pila. Kasi, Katiklan Airport to Dito raw, supposedly, nagbibilihan ng mga ticket-ticket, ng mga kung ano-anong mga kineso na mga travel tours. So, usually daw, marami daw talagang pila dyan. Pero, this time, wala. As in, zero pila. Oo, Katiklan to. Katiklan Airport. So, may airport daw to Tapos, siya, yung pre-undas, pre-Halloween, pre-undas to, last week lang, I talked to some hotel owners na taga Boracay din. Sabi rin talaga na sobrang tumal talaga, Miss Joey, as in sobrang tumal. Also, kung makikita ninyo, meron din ako isang pinost na video. Sa Bohol naman. Itong video na to, in-upload siya sa TikTok, September 28. So, last month. At walang katao-tao sa beach. Akala ko talaga matalino ang mga tao, hindi nalalam, hindi lang Pilipinas ang hikahos ngayon. Saan na ba ang mga utak? Worldwide ang hirap ngayon. Sabi ni Chona, hindi naman, yung Vietnam, prosperous. Yung Thailand, prosperous, at saka yung Indonesia, Chona Woolridge. Hindi naman. Yung mga dating naghihikaho sa tourism, Vietnam, for example, Cambodia, actually, malapit na tayong matalo sa tourism. So, prosperous naman yung ibang bansa. Nagpa-prosper naman sila. Ngayon, ito yung problem ko dito sa Bohol at saka sa Boracay, no? Napakaganda talaga ng mga beaches dyan. Para mawala ng turista ang Boracay at ang Bohol, monumental incompetence talaga ang kailangan mong ipakita para dyan. Bakit hindi pupuntahan ang mga lugar na napakagaganda? Wala tayong competition dyan pagdating sa mga magagandang beach na yan. Sa totoo lang ako, later in life na ako nakapunta ng Boracay. Saan nakapunta ako ng Boracay ng 2022? Yung immediately after na lift yung travel ban. And hindi talaga ako interesadong pumunta sa Boracay kasi parang feeling ko, masyadong touristy, masyadong ganyan. But if you're going to, if you will visit Boracay, tas first time mo talagang pumunta sa Boracay, mamamangha ka talaga sa ganda. Sobrang ganda talaga. As in, kinain ko talaga yung sinabi ko na ayoko pumunta dyan, masyadong touristy, ganyan, But it really has a charm na peculiar talaga dun sa Boracay. Maganda talaga. It's really worth visiting, as in.
So para mawala ng turista, para bumaba yung mga turista dyan sa mga lugar na yan, monumental fuck up yung kailangan mong gawin. So ito, aside from the fact na sobrang incompetent ng ating DOT Secretary sa katauhan ni Cristina Frasco, hindi lang ito kasalanan ni Cristina Frasco. BBM to. Unang-una, napakahirap mag-travel papunta dito sa Pilipinas, napakamahal ng transportation cost, hindi safe ang environment para sa mga turista. All of this factored in. Nagkaroon ng culmination ng itong mga small fuck up na to kaya nagkaroon ng ganito katinding trahedya sa turismo sa Pilipinas. Security and safety, fuck up. Yung transportation, fuck up. Ang mahal Kahit local tourist ayaw nang puntahan yung Bohol at saka Boracay kasi sobrang mahal ng eroplano. Pagdating mo sa Boracay, lalo na sa Bohol, ganyan reklamo sa Bohol Meron nga nag-PM sa akin, sabi gano'n, alam mo, Miss Joey, gaba yan Yan sa Bohol, taga Bohol ako pero gaba yan. Kasi overpriced talaga yung mga tourist destination dyan sa Bohol. Lahat may fees, kada kembot mo may fees, ganyan. Pagkatapos hindi naman na-maintain ng maayos, hindi naman yung dami ng binabayad mo is not reflecting dun sa mga services na nakukuha ng mga turista. Sabi nung nag-PM sa akin, taga Bohol ako, Miss Joey, pero sa totoo lang, karma ito dahil sa sobrang overpricing ng mga lugar dun. Ayun.